Good morning, everyone. Good morning, po. Yan. Kailangan lagi tayong energize. Mag-inert tayo, di ba? So, nangyayari mo lang na let us all stand up, no? Yan mo natin ang isang masigaw para pala. Yes, 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 yes. Ang ganda po ng sigat ng araw, ba? So, nagpapahawatin lang yan ng panibagong araw, new hope, at syempre, new beginning sa ating lahat, di ba? And let us expect something new, something better na mangyayari sa atin ngayong araw na ito. Amen ba tayo? Yan. So, let us all declare the presence of the Lord is within me. The presence of the Lord is within me. God is on my side. God is on my side. Yan, sigurado victorious na tayo doon. So, let us remain standing para pagbigalan po sa pagkukumpalik na natin. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, ang salita po ng Diyos ay matatagpuan sa awit 100 verse 1-5. May pagbubuli kayong sumigaw kay Jehova, lahat kayong mga tao sa lupa. Maglingkod kayo kay Jehova ng may pagsasaya. Lumapit kayo sa harap niya ng may hiyaw na kagalakan. Alamin ninyo na si Jehova ay Diyos. Siya ang gumawa sa atin at hindi tayo sa ganang sarili. Tayo ang kanyang bayan at mga lupa ang kanyang pastulan. Pumasok kayo sa kanyang pituang daan na may pasasalamat, sa kanyang mga looban na may papuri. Magpasalamat kayo sa kanya, magpalain niyo ang kanyang pakalan, sapagkat si Jehova ay mabuti, ang kanyang kaibigang kabaitan ay hanggang sa panahon walang makata, at ang kanyang katapatan ay salin-salin lagi. Amen. Dear Jesus, itinaatin natin ang mga bata, ang parating pag-amis na presensya ng ating Panginoon. Maraming Diyos na siya makapangyarihan sa lahat. Narito po kami, O Diyos, sama-sama sa oras na ito, upang ito, O Diyos, ay aming makilain, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat nga po, O Diyos, ng maraming darating na ako kami, ay iyong pinagpapala, ingatan at iligtas sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali tayo mga buhay. Maraming Diyos na siya makapangyarihan sa lahat. Ang aming mga puso ay pumako sa kagalaan sa unang ito, dahil hindi po ito kailangan makali, at aming po ay papulihan, at aming sabihin sa iyong malalapaman. Sa mga oras na kami ito, Diyos, kami po ay hindi nakapatawanan sa aming mga nagagawang mga pagkakasal, sa aming mga sama na loob, sa aming mga hinatid, ang po, Panginoon. Pagkakot po, Diyos, sa aming mga kamalian, maging sa kilos, sa aming salita, sa aming mga kaming pag-iisip po, Diyos. Patawarin mo po kami para sa mga oras na ito. At pakaugasan ng mga Panginoon, Diyos, na iyong kamalan ng po ng Panginoon Jesus, upang kami po lahat ay maging harap dapat sa pagsambang sa mga ito. At kami po ay nakakasalamat sa mga pribilehiyo na hindi mo sa amin po ang makalapit sa iyong pananampanan. At salamat ng po, Diyos, sa kakawagan mo sa aming mga buhay. At sa mga sandali namin po, Diyos, kami po ay humihingi na aming pagkabay at pamumula po sa pagtitipon ito sa umagang ito. Inaanyayahan po namin ang iyong malang na presensya ang siya namin maranasan at pinalo sa aming mga buhay, sa aming mga puso at sa aming buong karuman. Pag umawalan po ang aming mga puso sa iyong banal na kalawalatian at ang mga kapagpasulo po ng sabahang Lord Diyos ay pag umawalan mo sa iyong banal na kapangyarihan at ang manong
spiritual understanding upang mga kapahayagan po na aming pumarinig sa umaga nito ay maging gabay at patubay namin sa araw-araw na aming mga pamumuhay. Maging ang mga wala pa Panginoon ang magpapakalasan dito sa oras na ito, dinadalangin po namin sila ingatan po Diyos na sila po ay makarating ng malawalhati at sila po ay makarating ng maaknang sa tamang oras kahalaga upang makapakalinig na yung mga salita at sila po ay makapapala sa iyong mga kapahayagan kahalaga.
Jesus, ang iyong pangalan lamang ang aming itataas, ang aming mapupurihan, ang aming pinagpapinayan. Jesus! Salamat po ng maraming joy to the peace na mayroon kami sa aming mga puso. Napakapunin mo po, Diyos. I give you the praise. I give you the glory. In Jesus' mighty name we pray. Sabi po dito sa unang Korinto chapter 11, verse 23 to 26. Ito ang aral na dalang ko sa Panginoon. Binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoon ay sinusunod ng siya ang kanulo ay lumangkot ng tinapay, pasalamat at pinagpalagas nito. At sinabi, ito ang aking katawan na inaamdo para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pagpalagas sa akin. Sige po tayo ng Panginoon, Jesus, o ang aming Diyos na magpapagaling sa lahat. Sa iyong harapan, makapagpalahanin ang dalawang tong sa puso ng Kalbaryo. Alam po namin na ito po ay nakapulog sa puso ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Kayo po lahat at tumanggap ng sakit, ng pas ng latigo, ng biluran, nilagyan ng tulong ng pinig. Kaya maraming po salamat sa bibigyan mo sa amin ng kalakasan na mula sa inyo. Alam po namin na aming mga kasalanan ay pinatawag. Kaya Lord, maraming salamat sa mga oras na ito. Alam po namin na hindi mawawala ng kapuluhan, pagkakataon doon sa puso ng Kalbaryo, sapagkat kami po ay patuloy hindi kumala sa iyo. Lord, maraming salamat sa pagkakataon na kami po ay inaalala namin ang pagkakataon doon sa puso ng Kalbaryo. Kaya Lord, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, amen. Po natin yung sa disipulo ng ating pagkakas. Dahil hindi naman matapos maghakunan ay nawakan niya ang sarang o sinabi. Ang sarang ito ang bagong tipan, nagtitipay ng aking dugo,
hingin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat may kakain kayo ng ginapay na ito at iinom sa sahog ito, ay pinapahirap ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagpanginoon. Ako, manalangin tayo muli. O Hallelujah, Jesus, maraming salamat po sa oras na ito. Alam po namin na sa pamamagitan ng inyong dugo na nakikis mo sa Krus ng Kalbaryo, lahat po ng aming mga kasalanan at kalunyanan ay rin na po nilinis. Kaya Lord, maraming salamat sa pag-ibig na pinibigay mo sa amin. Pag-ibig mo ang pinibigay kalakasan sa amin, pinibigay mo pagkatawad sa aming mga kapwa. Kaya maraming salamat sa pag-ibig na nagmumula sa iyo. Alam po namin na ito ang aming magiging sandara sa ating pangaraw-araw na ito. Kaya Lord, maraming salamat sa aming kailangan mo namin nabalik ang mga sa Lord, salamat sa mga nag-ibig. Pag-aaralan po natin sa araw na ito ay nakakalimutan sa 1 chapter 14 verse 13 to 14. Ang anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang mapangarangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Sige po, sama-sama po ng muli. O Hallelujah, Jesus Lord, maraming salamat sa oras na ito na kami po ay muli kasama-sama ng patuloy na mag-aaral ng iyong salita. Alam po namin ang iyong salita ang nagpapalabas sa aming mga pananampalataya. Kaya Lord, sa mga ito, namin namin ang iyong Santo Espiritu na kumulo sa bawat isang narito. Lord, dinadalayan mo ito ang lingkod na gagawin mo sa oras na ito. Langsan mo po ang kanyang mga lagi, ang mga ibanalo sa kanyang bibig. Ito ay aming mga kalawaan, aming kaintindihan, may patuhay namin sa pag-araw-araw ng mga buhay. Lalo mo po sa inyong likuran, na hindi sa makita ng kalaway na sisila. Kaya po ang patuloy na magpala sa kanyang mga buhay. Maraming po salamat sa kanyang buhay na patuloy mo siya magnagamit sa aming sambahan. Kami po patuloy na nakakatulong ng iyong mga araw. Kaya Lord, maraming salamat sa oras na ito. Kailangan namin pinagaling ang matalas na patuloy pasasalamat sa mga Panginoon sa Diyos. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. Good morning po sa inyong lahat. Sabi ko nga, ang bilis na talaga ang diferensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Okay. Confession natin ulit. Everything is working out for my highest good. Every experience that I go through, only good will come to me. I am saved. I am protected. And I am loved. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Ngayon ba ito? Meron po tayong bagong series sa pag-uusapan at ang pagkat ko dito ay faith. Mayroon tayong sinasabing principles of faith. Mayroon din po tayong living in faith. At yung araw na ito, pag-uusapan natin operation of faith. Hallelujah. Pananampalataya. Sabihin mo sa kanya mo. Akala ko dahil pastor ako, in the church 35 years ako na nag-member, 8 years ako na naging pastoral ito. Mayroon po ako pananampalataya. Pero mga kapatid, iba po ang pananampalataya sa belief. Ang pananampalataya, paaralan natin yung series sa pag-aralan natin kung matutunan natin paano tayo magtatagumpay sa bawat pag-alalin natin through kaya ang mga kapatid ko kay Kristo kung minsan naangkala ang ating mga panalangin, nilalagatan ka magpatugunan dahil pray sa biyaya ng Diyos, papunta ko sa Las Vegas, nasuyod ko, napunta ko sa White House, lahat ng yan, mga kapatid ko kay Kristo. Kaya I am just declaring at may dinideclare ko ngayon na anak ko, mapang-abroad, ang kanyang application ay i-expedite ni Lord, bibigyan ni Lord
Danilin na. Tapos na. Hihingin mo na lang. Hihingin na ako. I-click mo. Kukunin mo. Yun ang gusto. Kaya nga ang prayer of faith, mga kapatid, the answer is always yes and amen. Kaya ngayon natin sabi dito sa Pangalawang Korinto 1 verse 20, sabi dito, mga kapatid, sapagkat kay Kristo, ang lahat ng mga ato ng Diyos ay palaging oo. Lahat ng mga ato ng Diyos. At sa pagpapagitan niya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. At dahil dito, mga kapatid, nakasasagot tayo ng amen sa pamamagitan niya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. I don't remember na si Lord umayaw sa katanangin natin. Pag nanalangin ka na meron kang pananampalataya, tandaan nyo, there is only true faith na malulunod ang ating Panginoon. It is only true faith na mabibis ang ating Lord. Kaya kapag nanalangin kayo, manalig kayo na mangyayari ang iyong pinanalangin. Sabi, pastoral, tagal na nanalangin. Hindi ba naman binibigay ni Lord? I have been praying for 25 years. Aking binibigay na ulit 25th year, ulit pala ang siguro na ito. So kung kayo siguro, ayoko na manalangin, takot naman bago ito ulit na natin Panginoon. Wala kang pananampalataya. But keep on praying, mga kapatid, at yung panalangin, lakiparin mo lang ito na pananampalataya. Dahil ang ating Panginoon, mga kapatid, hindi ito magsasabi ng no. No! Yun ang paniniwala ko. Dahil ang Panginoon natin sa prayer of faith ay ang palaging nasagot sa atin, yes and amen. Bakit? Dahil tapos na po, binayaran na po niya ito. Tinapos na po 2,000 years ago na siya pumaluway sa cross ng Calvary. Kaya masasabi niya, it is finished. Ngayon ang problema, alam mo ba kung anong tinawas nyo? Alam mo kung anong pinangarap ni Lord? Yun ang problema pag hindi mo alam. Paano mo susubitin? Paano mo subitin? Paano mo ipamumuhay ang hapon ng Diyos kung wala ka lang sa kabuhan? Hallelujah! Ang dami mong mga hapon ng Panginoon. Pinangako ng Diyos, you are healthy, you are wealthy, you are rich, you are prosperous, you are victorious, you are successful. Anong gagawin mo? Tingin. Hindi mo ba sasabihin mo, ako'y mananagana, ako'y yayaman, I am rich. Kaya kapag maraming sasabi sa akin, mabuti ka mayaman, amen. Iyan natin natin. Huwag tayo magpapagay. Dahil lahat ng bagay, ang Diyos din po ang may gawa. Hallelujah. Tapos na po, binayaran na po ng Panginoon sa cross ng Calvary. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, na ngayon, i-claim nyo kung ano ang binayaran ng ating Panginoon. Dahil hindi siya sasabihin no sa prayer of faith. Dahil lahat na yan, tinapos na po. At lahat na yan, binayaran na niya 2,000 taon na ang nakaraan. Dito sa atin, kung may trabaho ka, claim mo, tataas ang sahod ko, tataas ang posisyon ko. Promotional increase, nasa atin. Kahit yun ang gusto ni Lord. Nais na Lord, managahan tayo. Nais na Lord, kasya siya buhay. Gana, nais na Lord, masenso tayo lahat. Dahil ayaw ng Lord, natalungan mo tayo. Siya na sinagawa natin. Sa confession pa lang, nakulong tayo. Yun ang gusto ng demonyo eh. Huwag kang mag-confess, huwag kang mag-declare. Dahil alam ng demonyo na once you declare a faith, once ikaw ay mag-agree, once ikaw ay manalig, mangyayari. Kaya ayaw ng demonyo na turuan tayo mag-confess. Turuan tayo
Bakit hindi siya nagpuno? Dahil para sa Kanya, pag tayo may hinihingi sa Kanya, na alam niya makapahamak sa atin, anong ginagawa mo? Papalitan niya yan ng panibagong katugunan na alam niya, hindi ka mapapahamak, hindi mag-i-enjoy ka, mag-bless ka sa Kanya ibibigay sa iyo. Thank you, Lord God. Hallelujah! Wala
pag-ibig o confess ang ibig. Kaya sabi ng Diyos, ang ating buhay Kristiyano mga kapatid, nakakabit yan sa prayer na ginagawang araw-araw. Ano ba ang prayer life ko? Lumanakad ka ba sa panalangin ko? Araw-araw ba nagpo-confess ka? Sabi ng Lord, confess the word and believe in your heart. Kaya kung ano ang iyong kinukumpisa, kung ano ang inyong sinasabi, it will manifest. Dahil may power ang ating mga sinasabi. Hallelujah! Pumili ka Diyos! Nakita rin natin ito, ibuo. Sabi na, kaya mo, na-stroke. Alam stroke. Sabi ko, ang stroke na ito, magdudulot ito ng kalakasan sa kapatid ko. Hindi ako papayag. Mawawala ang kapatid ko at after age. Kasi yung kaya sa Bible, kaya dapat umabot pa tayo ng 90 plus o 100 plus sa ating buwan. May mother na wala 94 years old siya. Pero sa clean lang, sabi ko na sa kapatid ko, kasi yung kapatid ko palagi magbibigay sa kanya ng message na magdasal ka 1,000 na Hail Marys. Mga dasal na mga memorized, hindi ko yung narito ang Spirit ng ating Panginoon at every time na ikaw ay magdarasal by faith, lumalabas ang Spirit ko at ikipag-ugnayan ko sa ating Panginoon. Makakawag yan sa ating Diyos ang Spirit ko dati. Because tandaan mo, sa ating pag-aaral, tayo ay ikaw ng Spirit. The Lord, binigyan tayo ng katawan para pamuhay tayo sa lupa sa pamamagitan ng buti, reform. Kaya ang ating mandato sa bawat isang Kristiyano, madalhin natin ang lagi dito pa lang sa lupa. Dito pa lang tayo, mga kapatid, na ating natamasa ang lagi dito pa lang sa lupa. Hallelujah! Woo! Hindi yan pipigilan o hindi mauwi kung ano ang kanyang binigay. God will never withhold anything na kanyang binayaran, anything na kanyang pangako, anything na kalabanin niya. Sabi niya, you are co-heir of the riches of Jesus in heaven. Never si Lord mag-withhold sa'yo. So kung ano man ang iyong prayer of faith, mga kapatid, sigurado tayo na iyan ay tutuloy ang ating prayer. Sabi dito sa Romans 8:32, I love this verse. Ito lang yung ating iniisip. Sabi dito, kung ang sarili ng anak ay hindi na pinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, kaya hindi kaya na ibibigay ang lahat ng bagay. Alam mo, I'm inspired with this word. I love this word of the Lord. Dahil sabi ko ba, kung hindi mo nakakamit ang isang bagay, lagi mo iisipin, kung ang anak ng Diyos ibinigay sa atin para lumakay sa cross, ano kaya yung kahilingan ng ibibigay nyo? Ano kaya kahilingan mo makapag-abort ka, hindi ibigay nyo? Ano kaya kahilingan mo makatapos ka sa pag-aaral, hindi ibigay nyo? Ano kaya kahilingan mo mapromote ka sa opisina, hindi ibigay nyo? Ano kaya kahilingan mo na ma-increase ang iyong salary, hindi kaya ibigay nyo? Hallelujah. Kaya nga yung aking asawa, 73 na yun, kita mo, palagi kong kinukongres, maganda ang trabaho mo. Alam mo ba talaga ang trabaho ngayon? Sabi ko, tinto ka na. Huwag na. Tama na yung isa. Dahil, nung tension sa ito sa Pilipinas, dito ka na. Isa sa akin, kaya mo kayo mabuhay because of the Lord. Biyan na aking Panginoon. Kunting panahon lang at siya ay nakakapagkaya niya sa citizenship niya. So, yan ang yung plano. So, be it, I will just pray with you na mag-manifest ang plano niyo. Pero ako, hindi ko sinasabing Pilipinas
I am citizen of heaven. Hallelujah! Citizen of heaven! Paano hindi bibigyan sa'yo ang mga nananais mo sa buhay? Citizen tayo natin. Kung ang anak na si Jesus ibinigay para sa ating lahat, para tayo maligtas, ano kaya hindi bigay yung bigay natin? Ano kaya hindi bigay ni Lord ng mga handang hindi mapanis ngayong araw na ito? Diba? Huwag mo magpalit ang paganda sa fiesta. Hallelujah. Sabi niya naman kung meron ko ng ating anak, wala. Bakit? Dahil ang church magbibigay sa atin. Wala kasi kananda, pero tayo isang linggo pa natin pinakain ang ating buga. At I declare sa lahat na magdadala ng mga handa mamaya, hallelujah! Pagkakain kayo ng Diyos. Hallelujah! Purihin na natin yung Panginoon. Kaya I love this verse. Yung sinasabi na, binigay niya ka na. Saan pa kaya yung bibigay? Ating kailangan. Hallelujah! Kaya ang mga kapatid, tatagdan natin ito na si God hindi magpipigil ng kanyang mga ginawa, ang mga pangako niya, ang kayamanan niya para sa atin. Hindi siya titigil. Pero may patuloy gagawin. Inaantay ng Diyos na kikilos ka. Inaantay ng Diyos na magpupunfess ka. Inaantay ng Diyos na mag-pray ka the prayer of faith. Bakit? Tapos na eh. Dinayaan na niya. Ano pang babayaran niya? Nasa sayo na. Ikaw na lang may problema pag hindi mo dinidiman, hindi mo kinukuman, hindi mo dinidiklir, at hindi mo dinidiklir ang nangyayari sa lahat ang mga pangako ng Diyos sa ating lahat. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord! Ang gagawin natin, once you demand, once you confess, once you declare, once you agree, anong gagawin? God will release. Hindi na masakit. I-release niya kung ano ang prayer mo. Pray, dahil makakita niya. Hindi si Lord magtatalo sila sa kung ano ang pinangako niya sa akin. Tingnan mo ang sarili mo. Hallelujah. Tingnan mo ang sarili mo na nag-travel ka sa buong mundo. Alam mo ang aking pinagdara sa Lord, papapunta ko sa huli na. So sabi ko, Lord, bago mapapunin, papuntahin mo naman ako sa huli na. Dahil nais ko makita ang iyong mga inatatan, dahil nais ko makita kung saan ka na-reach, nais ko makita yung isda na multiply ko to feed the 5,000. Alam mo ba ang isda na pinakain mo yun? Tilapia. Kaya saan ka bang magpunta sa buong mundo, mayroong tilapia. Dahil sila pala ay isda. Share ng aking kaibigan na nakapunta sa huli na pagpasok niya sa libingan ng ating Panginoon. Marami ko na nahihilan lumuhod siya, si cry, hindi siya tumigil sa kaiiyak sa ating Panginoon. The presence of God. Hallelujah. Tilang na sa mga. Hallelujah. Pulihin ng Diyos. Pedro, chapter 1, verse 3, ang pangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mabuhay na may kapanalan. Hallelujah. Pangyarihan. It is the power of God. Ito'y sa pamamagitan ng pagkakakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tumawag na tayo sa pamamagitan ng Kanyang kamamamagitan. Dahil siya dito si God ibibigay ang pagkakaloon na sa atin ang lahat ng bagay ngayon at sa ibang araw. Nakikita naman yung buhay natin. At ang lahat na ito, mga kapatid, because of grace. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, grace. Grace. Hallelujah. Sabi dito, sa Ephesians 2:8-9, sapagkat dahil kagandahan loob ng Diyos, kayo ay
Sabi sa verse 9, hindi tugtungan ang inyong mga gawa, kaya wala ipagmamalaki ang sin. Okay, easy ka dito sa church, naglilingkod ka sa music ministry, wala ka talaga mamalaki. Dahil ang lahat, dinayaan ng Lord, ang lahat naligtas ka dahil sa kagandahan ng tawang loob ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya ang grace, mga kapatid, ito ang provision. Itatanong mo, ano ang grace? Ito ang provision ni Lord sa lahat ng bagay para sa atin, past, present, at sa future natin. So kung titingnan mo, what is grace? Grace is unmerited favor, o grace ay ito ay hindi na natin bakit tinatanggap mo ang strength? Because of grace. Bakit dahil ito ka ngayon nakikinig sa salita ng Diyos? Because of grace. Bakit natatapos ka sa pag-aaral? Because of grace. Bakit ba yung nakakat ng mabait? Because of grace. Ang lahat na yan ay unmerited favor. Hindi mo ito ginawa. Wala kang nagawa ng parte. Ang Diyos lahat ang gumawa para ikaw ay mabigyan ng favor. Wala tayong parte sa grace of God. Dahil ito ay pinumalit na ng Diyos o ang Diyos mismo ang tumupad sa grace. Amen. Narito kayo ngayon, magkagandahan, malalakas, na meron kayo precious life o binigay ng Lord. We strength na galing kay Lord because of grace. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Ang part natin, sabi sa Ephesians 2:8, ang part ni Lord is grace. Ang part natin ay ano? Grace! Hallelujah! Ang part ni Lord is grace. Ang part natin is grace! Hallelujah! Hallelujah! So, kung dito natin, titingnan ni Mateo 81 verse 22, tuloy na po ito, ano man hingin ninyo sa panalangin, tanggapin ninyo kung nananalig kayo. Once more, ito na naman. Sabihin mo na tayo prayer mo, tutugunin mo ito ang ating Panginoon. Huwag po tayo magkamali. Kasi ang faith, ito ang mga bagay na yung katawagan na hindi nakikita na magmanifest sa iyong buhay. Whatever you call, mga bagay na hindi nangyayari sa iyo, tatawagin mo para mangyari, that is faith. Ngayon mga kapatid, believe, huwag mo itong compare ang believe sa faith. Ang believe, ito ang ating mga pinaniniwalaan. Ito ang ating mga pinaniniwalaan. Ano ba pinaniniwalaan natin? Huwag tayo magwawalis pag mayroon patay. Diba? Pag mayroon patay, pero kami mamatay ng kapatid ko, araw-araw, hindi naman magwawalis tayo. At wala naman sumunod. Mga paniniwala, mga ano ba tawag yan? Kultura, mga hilir, pag-lulis. Alam mo ginagawa mo? Maglalabas ko lang ng pera pag-manuwi. Ganyan ako, mag-lulis. Dahil yung pinagkakataan mo na babayaran mo para kapatid, mas magiging masaya ang puso. At lulis ka, meron kayo sa'yo, pagdating. Ganyan. December ang gagawin, believe, magpagulong ka ng ket-ket para pumasok, maraming pera, magdamit ka na bilog-bilog para ay maraming. Bakit hindi ka magdamit ng cheque? Ang cheque, nasa bakastel mo, hindi bilog-bilog. Kasi ano yun eh, bilog-bilog sa stories. Di cheque, ano yun mo? So, parang cheque, dahil sa'yo, o paper. Hallelujah. Ano pa mga pamahiin natin? That is belief. Huwag mo na kung gawin yan. Lahat may maghihirap. Religion makes us poor. Yan ang nagpapal. Narito si Jesus. Nag-aantay si Jesus sa'yo na i-declare mo, i-demand mo ang mga bagay sa mundo nito na nais mo mangyari.
yung mga tao na nakikita ko ay deliverance. God really bless them. This is the hallelujah. Kaya kung naging natin sa panalangin, tatanggapin natin ito kung ito ay talangin ang ating pananampalataya. Hallelujah. Ating araw ngayon, as hope ko ngayon, application ng Lord, hallelujah. At para po makatanggap kung anong provision ng Lord through grace. May provision si Lord sa pamamagitan lamang ng kanyang biyaya. Narito po ngayon, grace lang po yun. Buhay na ngayon, grace lang po yun. At ang grace na yan, nakipan mo ng pananampalataya to believe. Wala pa po ay pinahal kaya tayo pananampalataya. Pag we pray, huwag tayo magbulang. Minsan diba tayo ibibigay ng Diyos. Ano na yan po? Kapag ko siya. There is time, be rooted in the word of the Lord. Be rooted in the arm of the Lord. At sigurado, matatanggap ko ang Lord. Matatanggap ko ang legal. Matatanggap ko ang praise the Lord, hallelujah! Hallelujah, Father. Jesus has told us the word of faith in operation of faith. Turuan mo ang mga puso to believe. Turuan mo ang mga puso namin to confess. Turuan mo ang mga lang kung bakit kami narito, kung bakit kami mayroong lakas, kung bakit kami Panginoon binigyan ng magandang trabaho. Grace mo lamang because of our faith. We believe ikaw o Diyos ang mag-aangat sa amin, ikaw o Diyos ang magbibigay sa amin ng promotion, aming business, at ikaw Panginoon ang magpapatupad sa mga bagay na yun akong pinangako ng Diyos ang Calvary, ang mga lahat ng mga Panginoon, lahat ng mga pangyayari at lahat ng mga kayamanan mo sa iyong kaharian, ipatutupad mo sa amin. Thank you for grace, God. Dahil Lord, sa pamamagitan lamang ng grace, through my faith, nakakatayo ako ngayon sa akin. Kaya really, Lord, I humble myself. Hindi ko kaya, Lord, kung wala ka. Salamat po na marami sa iyong nagandahan ko. Salamat sa iyong pagkabihan. And all of what you have paid for the cross. Ang iyong mga pangako, ang iyong kayamanan sa iyong harian. Matatanggap namin ito bago gagawin mo ito sa iyo. Salamat ng marami sa iyo. We give you the praise. We give you the glory. Kaya Lord na sa iyong kagandahan mo. Grace ko lang. Bakit kami nakatatayo sa iyong kagandahan. Thank you for the precious gift. Thank you na nakakita kayo. We give you praise, God. Jesus, hallelujah. Muli po, Panginoon. Ang verse po na binigay sa akin ng Diyos ay matatagpuan sa Mateo sa chapter 6, verse 30 hanggang 34. Sabi po dito, kaya unahin niyo ang pagbibilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan niyo. Kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan, dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin, sapat na ang mga alalahanin dumarating sa bawat araw. Ngayon po, nais ko lamang ibahagi sa inyo ang mag-ibigay po ng ating Panginoon sa mamamagitan po ng pagka-text. At nung maunawaan po natin ang kahalagahan po ng pagbibigay, dito po mas lalo natin nagiging excited tayo sa pagbibigay. Hindi lamang na pinipit sa atin na magbigay, kundi kung sa tulog po tayo nagbibigay. Ngayon po, nung nalaman ko po, simulang nag-test na po ako, simula nung naunawaan ko yung pagbibigay, marami pong changes na nabago. Marami pong nabago at marami
I
namin sa iyo 10% para sa mga namin, magawa ng langit sa security, at umapaw na pagpapala ay pagkakalobo sa bawat kamay na nagbigay po nito, Panginoon. Lord, I declare, payayamanin mo ang lahat ng mga kingly in this church, pasasaganahin mo ang kanilang mga buhay, pasasaganahin mo ang kanilang kalakasan, Panginoon, at araw-araw the protection na nagagaling po sa inyo. Mga anak namin ay magkakaroon ng victory, magkakaroon ng success, dahil Lord, ikaw ang pinagkakaligan ng lahat ng bagay sa mundo ito. Prosperity into our hands. You will kind of bless us na naman nakawakan ng aming mga kamay, iyong pagpapalain. Lord, ang lahat ng may nais pag-abroad, expedite mo po ang kanilang mga papeles, at Lord, position mo sila sa lugar kung saan nandun ang iyong Espiritu, i-position mo sila Panginoon sa lugar ng bansa kung saan yun ang iyong kalooban. Kalooban mo ang mangyari, Panginoon, hindi ang aming sariling kapustuhan. Salamat po, Panginoon, na kikilos ka sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon mong Diyos, Ama namin, pinagagaligan ng lahat ng pamana sa mundo ito, pagpapalain mo ang lahat ng mga sobre na narito ngayon. Panginoon, tutunghayan mo ito with favor and kindness, at ibabalik mo ito, i-multiply mo ito sa lahat ng nagbigay nito, Panginoon mong Diyos. Hallelujah, dahil ang lahat ng iyong pangako in the cross of Calvary, ang lahat ng mamanahin namin as co-heirs of Christ, natatakot po namin, andito pala kami sa mundo ito. Lord, teach us how to bring heaven on this earth, Panginoon, para, Lord, ngayon pa lamang, may-enjoy na namin ang langit dito sa lupa. The best is yet to come para sa lahat. I give you the praise, I give you the glory, multiplication, God, sa aming kalimitahan. In Jesus, I believe we pray. Amen. Thank you. Because the soul stand up para sa last song ng ating pinagsasalan na final blessing of our Lord. Thank you.
precious ship sa lugar nito. Dadala nila ang mga pagpapana, pagbubuhos mula pa po. I declare that your sons and daughters sa narito ay magpapalain mo ng mahabang buhay, magpapalain mo ng good health, magpapalain mo ng promotion and increase. I declare na magbibiyahe ang mga kapatiran na nakapag-apply sa abroad in the power of the grace of Jesus. I declare that our house will be blessed, mga sisidlan ng pagkain hindi mauubusan. I declare na mga sisidlan ng aming mga wallets hindi matutuyuan, hindi mauubusan, dahil magpapalaw financial will keep on magunahan, magpasok sa ating mga wallets. Yes! In Jesus' name, maraming mga malalaking mga bahay sa buhay. Thank you, Lord. Kasi naman, I bless mo ang aming mga apo after 4th generation. They are blessed.